Ang Titan Ultra ay 2.7 na ang record at ito raw ay desperado na kaya makikipag-trade na dito sa Magnolia Hotshots. Ang balita natin gusto raw makuha nitong Magnolia Hotshots mula dito sa Titan Ultra, Flores at baka itong si Joshua Monson at posible na i-offer naman na kapalit ng Magnolia itong si Javi Gomez de Leano at si Rafi Verano. Si Russell Escoto sanang i-offer nila sa trade kaya lang na-injury to so hindi na po pwedeng i-trade yan. So malamang nga Kate Flores at Joshua Monson kapalit itong si Rafi Verano at pati na rin itong si Javi Gomez de Leano. Sa ngayon kasi itong si Javi Gomez de Leano medyo nagiging disappointment na sa Magnolia dahil hindi na siya masyadong nagagamit, hindi katulad nung dati at dahil dyan matunog na yung balita na ito nga iti-trade na. Ang initial reports ay ito yung iti-trade sa Converge para magkasama sila ng kapatid niya na si Juan Gomez de Leano. Pero hindi pa yan nangyayari dahil hindi sila magkasundo doon sa ipapalit. Kaya nga ngayon mukhang tinitignan talaga baka nga ito sa Converge na lang mapunta itong si Javi o rather sa Titan Ultra na mapunta itong si Javi Gomez de Leano. Kung sakasakali na ma-trade nga itong si Javi Gomez de Leano, sa tingin ko okay kung si Monson ang maging kapalit yan. Dahil itong si Monson scorer din yan katulad ni Javi. Pero ang advantage ni Monson, mahusay itong defender. Naging defensive player of the year pa to sa PBA. At yan yung magiging advantage niya kontra dito sa ibang mga players. Kaya nga sa tingin ko ito mas pwede dito sa Magnolia. Kung sa bagay hindi na nakapagtataka na yung Magnolia interesado na makuha itong nasabing player. Pero syempre sa ngayon itong hotshots kinakailangan nilang masiguro na yung mga laban nila magiging mas matindi pa at magagawa nila ng paraan para matuloy itong trade dahil medyo mabigat yung remaining schedule nila. So magdedepende na lamang sa management at kay Coach Tenorio yan kung magagawa nila ng paraan para matuloy ka agad-agad itong trade para makuha nga ang nasabing player sa Titan Ultra. Ang isang team ngayon na inaasahan na maganda ang lalaroin talaga ay Converge. Tinambakan nila ang Phoenix and although walang import itong Phoenix Fuel Masters. Kitang-kita natin ang pinagkaiba ni Donovan Smith dito kay Kylor Kelly. Sayang ngayon lang nila kinuha itong si Donovan Smith, no? Kung sana kinuha nila yan ng mas maaga, baka maging mas malaki ang chance na nakapundar sila ng maraming panalo. Pero hindi yan ginawa itong Converge Fiber Xers. Kaya nga, ang nangyari, nabaong sila ngayon dito. So kahit na maipanalo pa nila lahat ng natitira nilang laro, walang garantiya na sila makapasok sa playoffs. Dahil maximum na lang ng magagawa ng Converge ay 6 wins. So kapag yung mga nasa taas nila ay naka 7 wins na, medyo delikado na yan. So yan ngayon ang sitwasyon dito sa Converge Fiber Xers. Pero mukhang kinakailangan talaga na medyo maganda yung next conference para sa Converge para makabawi. Hindi natin sinasabing tapos na itong conference na ito para sa Converge. Pero clearly, kinakailangan ng mga pagbabago dito. So ngayon, ang gagawin daw ng Converge ay magpapalakas sila sa pamamagitan ng trade. Unang-una kinakailangan gawin ng Converge, mag-decide na kung ano ba ang mangyayari dito kay Alex Stockton. Kung mananatili ba to sa lineup na FiberXers o kung iti-trade na. Dahil yan yung number 1 trade asset nila. Posible rin na baka i-trade na nila itong ibang players gaya nila Larry Muyang, itong si MJ Garcia, at yung iba pang mga players dyan. Hindi pa natin natitiyak kung ito si Mikey Williams magtatagal sa Converge dahil 34 years old na to. Sa ngayon kasi, maraming mga pwedeng pagbabago dito sa FiberXers. So, yan talaga yung mga paniwala ng mga fans na medyo maraming kinakailangang ayusin itong Converge. Kaya nga kung sakasakali, kung ikaw ang Converge FiberXers, sabi kinakailangan mo talagang magawan to ng paraan. Dahil sa ngayon, itong Converge, sa tingin ko, medyo magagawa talaga nila ng chance na mag-improve ng lineup. Pero, kinakailangan sa lalo't madaling panahon ito gawin para naman mas lumakas kaagad sila.